Welcome to our channel, Our Mindanao Dream. At dito sa video na ito ay makikita nyo ang pag-mix natin ng mga feeds namin. Yung mga manok nakarating sa amin ng 16 weeks at saka nag-start kami ng feeds ng Polymax 2, grower yan. Very soon, strictly, ano na talaga kami, magbibigay na kami ng 100% na chicken layering na crumble talaga, na pang chicken layer talaga na feeds kanila. Sa bawat cages pala merong 4 na manok. Sa mga nagsisimula pala ng poultry business, kagaya namin, meron akong legit talaga na supplier. Hindi nanghingi ng down payment ng RTL, saka na ang bayad 'pag na-deliver na. Super legit talaga siya. I-comment niyo lang para maibigay ko sa iyo ang detalye ng supplier. Anyways, sa 3 days na nag-start ng mangitlog yung RTL chicken namin, meron ng naka-harvest na kami ng isang tray at and a half. So, bali 1 tray and a half. Sa simula maliliit pa ang mga itlog nila, pero napansin namin ngayong 3rd day medyo malaki-laki na ang itlog. Every Sunday nagba-bacterial flushing kami ng Solpar QR, tsaka sa susunod naman na Sunday ay nagba-bacterial flushing kami ng tawag na Primoxil. So yun ang nakakatulong sa mga manok natin na maging healthy, na hindi sila madaling magkakasakit. Ang gaganda nilang tingnan 'pag silang lahat sabay-sabay na kumakain. Talagang, healthy talaga nila na kumakain 'pag sabay-sabay, ang gandang tingnan. Malaking factor din po talaga sa manukan ang malinis na tubig para sa mga alaga nating mga manok, para maging healthy din sila. At saka yung vitamins, yung Vitamin Pro, malaking tulong din para sa vitamins nila na malayo sila sa mga sakit. Pagdating naman sa inuming tubig nila, kailangan din talaga na natural na tubig lang talaga, hindi yung galing sa, city water kasi may chlorine na yun, eh. So, dapat yung tubig ay galing sa ulan or spring or deep well at saka malinis talaga yung tubig, importanteng-importante yun. Gano'n yung ibibigay natin sa ating mga manok. Meron pala kaming 4 na tauhan sa farm namin, pero yung 4 na yun, sila-sila lang din yun yung nag-aalaga sa poultry, manukan namin at yun yung nakikita niyo ay ang mga asawa ng caretaker namin sa farm at mga pinsan din namin sila, mga relatives lang din. So, kami-kami lang din ang nagtutulungan. Tinutulungan ko silang magkaroon ng hanapbuhay at the same time, um, nakatulong sila sa business natin at dito din sila nakatira sa farm namin. So kung makikita niyo sa poultry namin sa gilid, sa bawat poste niyan ay merong steel matting. Tsaka sa steel matting, meron din niyang net na nakalagay. So hindi siya masyadong, um, mainit or hindi siya masyadong malamig paggabi at saka proteksyon din 'yun sa paggabi sa mga ahas na posibleng pasok or sa mga insekto na puwedeng pumasok sa manukan natin at maging mapinsala sa mga manok natin. Kita niyo pala, 'yun nagha-harvest na ako ng itlog kasi ano 'yan, 3 PM na 'yan. So, sa poultry business sa manukan, twice a day kang nag-harvest ng itlog, 10 AM at saka 3 PM. Depende na rin sa kung anong schedule niyo ng pag-harvest ng manok, pero kami 10 AM at saka 3 PM. Ang schedule pala ng pakain namin ng manok sa morning, sa umaga ay 7 AM at sa hapon naman ay nagpapakain kami ng, 3:30 PM. At, pagdating naman sa lighting ng manok, meron kaming individual solar na nilalagay sa bawat poste ng building at saka pagdating ng gabi, tina-turn off na yung, lightings nila pagdating ng 10 PM. Kung meron kayong suggestion ng mainam na gawin sa pagpo-poultry farming,
please share. Sabi nga nila, sharing is caring. So, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aming channel, Our Mindanao Dream. Malaking tulong po yan. So, mag-leave lang kayo ng comment section down below. Until next time, see ya!